Purihin po ang Panginoon, isa pong pinagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa umaga pong ito. Ang morning devotion pong ito ay nagmumula po dito sa Siaong, Quezon, sa pangunguna po ni Pastor Greg Motel, under District 6 sa pangunguna naman po ni Pastora Cherry Manansala. Purihin po natin ang Diyos sa umaga pong ito. Karapat-dapat po siya sa ating pagsamba. Karapat-dapat po siyang tumanggap ng pasasalamat sa katapatan po niya sa ating buhay, sa kabutihan. Hallelujah! Salamat o Diyos. Purihin po ang dakilang ngalan ninyo. Napakabuti niyo, Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa panibagong pag-asa, sa bukang liwayway o Diyos, na patuloy na pinamamalas niyo po sa amin. Praise you, Jesus. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Tayo nga po'y umawit sa Panginoon bilang paumpisa po sa umagang ito. Hallelujah. Diyos. Hallelujah. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapayan, matatapruhan, Diyos na laging nakalaan. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi
na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapayan, matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan, kayo Diyos, kayo o Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming ninanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Sa umpisa po, hallelujah. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina namin, O Diyos, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan, kayo o Diyos, kayo o Diyos, ang aming pag-asa. Yes, Lord, sa bawat araw, ang aming ninanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan inyong dakilang pangalan. Kayo Diyos, kayo o Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming ninanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan inyong dakilang pangalan. Sa aming buhay, sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan inyong dakilang pangalan. Sa aking buhay, sa aking buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan inyong dakilang pangalan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kay Diyos na mabuti, kay Diyos na dakila, Diyos na di nagbabago, Panginoon. Napakabuti niyo po, Diyos. Patuloy kayo nagtatapat sa amin, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Tanggapin niyo po ang aming sama-samang pagpupuri. Maglapit sa inyo. Lord, kalugdan niyo po ang gawaing ito. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po lahat ng pagsamba, pasasalamat. Sa pangalan niyo po, Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos sa umaga pong ito. At darako na po tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita na dadalhin po ng inyong lingkod, Pastor Reynon Gesmundo. Purihin po ang Diyos sa kanya pong buhay. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po na ang Diyos ay dakila. Tunay na siya'y mabuti. At kung meron man tayong dapat naisin talaga sa ating mga
mga buhay. Yun po ay ang Panginoon, yung presensya ng Panginoon. Amen po. So, sa umaga pong ito, tayo po ay minsan pa na magbulay ng salita ng Diyos. At atin pong papurihan ang Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang mga salita. Pagbubulay ng kanyang mga salita. Amen po. At kung meron po kayong mga Biblia, pakibukas po kayo sa aklat po ng mga awit sa chapter 37, verse 4. Alam ko po na kahit hindi nyo buksan ang inyong mga Biblia, alam nyo na po itong talata na ito. Amen po ba? Purihin ng Diyos. At sabi po dito sa chapter 37 ng mga awit, sa verse 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. So, purihin ng Panginoon. Tayo po muna ay sandali na manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na kayo nga lamang po ang maparangalan sa aming kalagitnaan. Kayo lamang, Lord God, yung mabigyan ng kaluwalhatian at ng papuri. At hiling po namin, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kapahayagan sa bawat isa. Na sa ganun po, Lord God, lalo pa namin, Lord God, mandakila at maparangalan ang pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyo po ang papuri sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. At muli, basahin ko po sa aklat po ng mga awit, chapter 37, verse 4. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Sa ibang salin po, sa English, delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your hearts. So, ang Panginoon yung magbibigay ng desire ng ating puso. Pag sinabing desire, yun yung pagnanasa natin, yung ninanasa natin. Amen? Pero dapat pala, nasain muna natin ang Panginoon. Delight yourself unto the Lord. Sa Webster Dictionary, yung delight yourself or yung word na delight, kung atin pong titingnan sa dictionary, sa Merriam-Webster Dictionary, sabi po doon, ang kahulugan po ng delight ay a high degree of gratification or pleasure. Ibig sabihin, naroon yung ganap na kagalakan, yung kaligayahan. So if we delight ourselves unto the Lord, ibig sabihin, sa Kanya lang talaga natin matatagpuan yung yung pleasure, yung satisfaction. Kumbaga, kapag nag-asawa ka, naroon may satisfaction. Diba? Yung first year, yung second year, na pagsasama niyong mag-asawa. Pero habang tumatagal, parang opposite yung nangyayari. Di ba? Pero hindi pala dapat ganun. Parang sa Panginoon, meron tayong high degree of gratification, ng pagpapasalamat sa Panginoon. Pag sinabing pagpapasalamat, ibig sabihin na please talaga tayo. Nasasatisfy talaga tayo. Minsan subukan natin, halimbawa, tayo kumakain, di ba? Kapag hindi natin nagustuhan yung panlasa, hindi tayo nasasatisfy. Diba? Salamat na nga lamang sa Panginoon. Salamat na lang sa Panginoon kasi bakit? Dahil tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay mga lingkod ng Panginoon na kung ano yung ihayin sa atin, talagang nagpapasalamat tayo sa ating Diyos. Amen po. Nagpapasalamat tayo. Naroon yung heart of, tawag dito, meron tayong espiritu ng pagpapasalamat. Grateful heart. Spirit of gratitude. Di po ba? Merong extreme satisfaction na kahit ano yung ihayin sa atin, nagpapasalamat tayo. Pero kung halimbawa, nung hindi pa tayo nakakaunawa, di ba pag hinayinan tayo, alat naman ito, hindi tayo nasasatisfy. O kaya matabang naman ito, ang asim naman ito. So, walang satisfaction. Pero dito sabi, delight yourself unto the Lord. Gaano kaya tayo nagdi-desire? Gaano kaya tayo nadi-delight sa Panginoon? So
sa umagang ito ay kahit pa anong pisina meron tayo sa mga panahon na to, ang mahalaga tayong lahat ay lingkod ng Panginoon. Lahat tayo ay nilalang ng Panginoon, nilikha ng Panginoon. At ang sabi dito ng Biblia, delight yourself. Isa itong utos eh. Delight yourself unto the Lord. So sa natin yung mga puso natin, tayo man ay lingkod ng Panginoon. Pag sinabing lingkod ng Panginoon, regardless of title, pastor ka man, or ano man yung title mo, ang pinag-uusapan dito is yung lingkod ng Panginoon or yung nilikha ng Panginoon. So hindi lang ito iniuutos sa mga lingkod ng Panginoon, kundi sa lahat ng kanyang nilalang. Sabi, delight yourself unto the Lord. Now, siyasatin natin ang ating mga sarili, gaano ba natin talaga pinakananasa ang Panginoon or iniibig ang Panginoon. Sabi, something that gives great pleasure. Ang Diyos po ba talaga yung nagbibigay sa atin ng satisfaction? Or yung mga bagay na ibinibigay niya, yung nagbibigay sa atin ng satisfaction? Tama rin naman po, di po ba? Kasi galing din sa Panginoon. Doon lang ba tayo nasasatisfy kapag tinanggap natin yung mga pagpapala na material sa Panginoon? Kaya tayo nasasatisfy sa Diyos. So hindi po yung presensya ng Panginoon. Kailangan pala magkaroon tayo ng pleasure, ng satisfaction sa Panginoon. Alam niyo po, pag sinabi pong delight yourself, ibig sabihin, nasa Kanya yung tiwala natin. Sabi, and He will give the desire of our hearts. Pero una, kailangan pala lumapit muna tayo sa Panginoon. Sabi ng sa James chapter 4 verse 8, sabi doon, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa iyo. So, pag tayo lumalapit sa Panginoon, ibig sabihin, dapat mayroong pagnanasa. Diba? Dapat mayroong pagnanasa. So, yun pala muna yung nasain natin. Ang Panginoon pala muna. And then, yung mga nasa ng puso natin, is ipagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. At yung pagnanasa na yun, syempre, kung yung pagnanasa na yun, ang ibig ko pong sabihin na pagnanasa is yung mga gusto natin, yung mga pangarap natin. Gaya doon sa binasa natin sa Tagalog, sabi dito, ang pangarap mo ay iyong makakamtan. So, make sure din yung desire na yon na mayroon tayo is galing din sa Panginoon. So, kaya dapat siya sa atin din pala natin yung ating sarili. Teka. Ano ba itong dinidesire ko? Kalooban ba ito ng Panginoon o hindi? At kapag yan ay kalooban ng Panginoon, makatitiyak tayo that if we delight ourselves sa Panginoon, pagkakaloob talaga ng Diyos yung ninanasa ng ating puso. Kasi even pala yung pagnanasa nanggagaling siya sa Panginoon. Philippians chapter 2 verse 13. Di po ba basahin po natin sa magandang balita Biblia. Sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 13. Yan. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So even yung mga desire ay nanggagaling sa Panginoon. Unang-una is yung gawin yung kalooban ng Panginoon. Di ba? Especially tayo na mga nasa ministry. Ano po ba yung nilalagay ng Panginoon sa puso natin? Anak, bilhin mo yung lupa na yan. Di ba? Para sa gawain ng Panginoon. At kung tayo naman ay yung tayo na mga mananampalataya ay hindi pa tinawag doon sa ganung gawain. Pero tayo ay naglilingkod pa rin sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, pag sinabi po kasi lingkod ng Panginoon, it doesn't mean naman na pastor ka. O kaya ay musician ka or whatever na ministry na meron ka sa loob ng iglesia. So even kahit tayo nagtatrabaho,
sa secular, at tayo ay isang mananampalataya, dapat po nating maunawaan na tayo lingkod ng Panginoon. So ano po yung desire na nilalagay ng Diyos sa ating puso? At tiyak po na mangyayari yon if we delight ourselves unto the Lord. At dito po sa Biblia, mapapansin po natin dun po sa Numbers. Ito po talaga yung pag-uusapan natin. Sa Numbers chapter 14. Actually, mula chapter 13 po siya. Yung konteksto po niya ay mula chapter 13. Na kung saan, noong lumabas po ang bansang Israel sa Ehipto, nilabas po sila ng Panginoon. Ibig sabihin, pinalaya sila doon sa lugar ng pagkaalipin. For 400 years na naroon sila, sila po ay naging alipin doon. At sila po ay pinalaya ng Panginoon. The same thing with us po. Tayo po ay dating mga alipin ng kasalanan. Pero tayo ay tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo nung po tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. John chapter 3 verse 16. Di po ba? Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So the moment that we receive the Lord Jesus Christ, pinalaya tayo ng Panginoon mula doon sa kasalanan. Inilabas tayo ng Panginoon doon sa pagkaalipin sa Ehipto. At tayo ngayon ay narito na. Tayo ngayon ay naroon sa journey. Naroon din tayo sa paglalakbay. Pasaan? Patungo doon sa lupang pangako. Amen? At ang nais ng Panginoon ay maging gaya tayo ni Josue at ni Caleb. Amen. So ito man ay tumutukoy dun sa langit na bayan, yung pag-uusapan natin, but may apply din po natin ito dun sa mga pangako ng Panginoon while tayo ay narito pa sa lupa. Yung mga bagay ng mundong ito na nais na iparanas ng Panginoon sa atin for His glory. Amen. Ito man ay patungkol sa ministry, ito man ay patungkol sa buhay natin na ito. We are in this journey bilang mga Kristiyano. Nilabas tayo ng Panginoon doon sa ating Ehipto. At tayo ngayon manlalakbay dito sa mundong ito. Pero tingnan po natin dito sa chapter 13. No? Dito po sa chapter 13, ang nangyari po dito, pumili po sila. Si Moises, inutusan ng Panginoon na pumili ng 12 na espiya. At 2 dun sa 12 na yon ay si Caleb at saka si Josue. So pag pinagbilinan sila na magdala ng bunga na galing doon sa lugar na yun ng Kanaan. So sa madaling salita, bumalik sila, magdala sila ng bunga. At sa verse 23, sabi dito, pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasa ng 2 tao. Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. So 2 tao yung nagpasa ng buwig ng ubas. Ngayon po, pag pumunta tayo sa palengke o kaya sa mga malls, makikita natin yung buwig ng ubas. Siguro mga ganito kalaki. It weigh siguro mga 1 kilo. Or minsan less than 1 kilogram, di po ba? Or minsan naman sobra. Pero mga ganito lang siguro kalaki yon. Pero dito, imagine po natin, 2 tao yung kailangan magbuhat or magpasan nung buwig ng ubas. So I imagine na yung mga ubas na yun ay malalaki at mararami. Kumbaga, yung buwig niya ay talagang napakarami. Yung isang tao, siguro, yung karaniwang lakas, kaya niyang bumuhat ng 50 kilograms na bigas, di po ba? So sabihin na po natin ganun, para po mas madali yung pagpapasan, is 2 tao yung magbubuhat ng 50 kilograms. O sabihin na natin pong 25 kilograms na lang. Mabigat na rin po yun. So kailangan na rin po ng 2 tao. Sa paglalakbay nila na yon from Canaan at doon sa lugar na pinanggalingan nila, nasa Sinai sila. Di po ba? Nasa Sinai sila. Excuse me po.
na kung lalakbayin yun, 11 days lang. Di po ba? Pero, lakad lang po sila noon, maaari, or sakay po ng kamelyo. Hindi po nabanggit dito. Pero sabi, pasan eh. So, maaaring lakad po sila. So, pagbabalik po nila, yun na, nag-report na sila. Nag-report na po sila. At yung report po nila ay positive at negative. Una, sabi maganda, masagana yung yung lupain, at katunayan nga itong mga dala namin na bunga. Yung mga dala namin na bunga. Pero pagdating dito, sa verse 28, ito na. Ngunit, sabi niya, ngunit, malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng mga higante. So, talon po tayo sa punta po tayo sa, baka tumalon nga po kayo, sa verse 33, nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. So, ganun yung description ng mga ng 10 espiya. Ganun yung description nila. Samantalang itong si Caleb, sabi niya sa verse 30, subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapain. Pero hindi sila naniwala. Sabi pa nila, hindi, para lang tayong mga tipaklong sa kanila. Nakakita na po kayo ng tipaklong. Kayang-kaya natin pong pitikin yung tipaklong eh. Di po ba? Pwede nating yurakan. So, ganun po yung description. Ibig sabihin, no match talaga. Laban po doon sa mga tao na naroon. At yun, dahil po sa negatibong report na yun, mas pinaniwalaan po nila yung negatibong report. Which is totoo naman talaga. May mga higante doon. Galing nga doon si Goliath, di po ba? Yung pinabagsak ni David. Ayan. At dahil doon sa bad report, mas nanaig yung negatibong kaisipan. Natakot sila at sinabi nila sa chapter 14, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Hallelujah! Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway. Sulat sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh. At bihagi ng ating asawa at mga anak, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. So, saka na po natin pag-usapan tungkol dito sa ginawa nila na ito. Kung meron pong pagkakataon. Ngunit, mag-focus po tayo dun sa naging tugon nung dalawang lingkod ng Panginoon. Si Josue at saka si Caleb. Sabi po dito sa verse 5, sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Dahil sa hinagpis, pinunit ni na Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Josue ang kanilang kasuotan. At ito sinabi nila, sa verse 7, dito po tayo. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Sabi, mainam. So, ganun din yung report kanina, di po ba? Ito nga yung katunayan, yung bunga eh. Nung pananim, yung ubas. Sabi dito, saganang-sagana sa lahat ng bagay. So, verse 8, ito, matindi. Ito yung bagay na hindi nakita nung 10 at saka nung mga nakinig doon sa bad report nung 10 espiya. Ito yung hindi nila nakita. Eh di ba nilabas sila sa Ehipto ng Panginoon? Ba't di nila ito nakita? Hindi ba nila nakita yung 10 salot? Kung paano ginawa ng Panginoon yung mga bagay na yun? Hindi ba nila nakita? Hindi ba nila naranasan yung Passover? Yung paglagpas ng anghel sa kanilang mga tahanan. Hindi ba nila nakita yon? Hindi ba sila dumaan doon sa dagat na pula na hinawi ni Moises? Na hinawi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises? Hindi ba nila nakita yon?
Hindi ba nila nakita yung haliging apoy? Hindi ba nila nakita yung haliging ulap? Hindi ba nila nakita na yung presensya ng Panginoon ay bumababa doon sa ibabaw ng tabernakulo? Tayo po mga Kristiyano, hindi ba natin nakita yung himala ng Panginoon? Hindi ba natin nakita kung paano tayo nilabas ng Panginoon mula sa pagkaalipin ng kasalanan at ngayon tayo'y dinala ng Panginoon doon sa buhay na walang hanggan? Tayo'y binanal ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, sa dati kayong ganito, mga makasalanan, pero ngayon binanal kayo ng Panginoon. Nilinis kayo ng Panginoon. Chapter 6 verse 9 hanggang sa mga sumusunod, hanggang 11. Purihin ang Diyos. Hindi ba natin nakita yung mga bagay na yun? Minsan pinanghihinaan tayo ng loob pag naglagay na ang kaaway ng parang katatakutan. Ito na, sinusugo ka na ng Panginoon. Ipinadadala ka ng Panginoon sa isang lugar dahil ikaw ay kanyang lingkod. Tandaan po natin, lahat po tayo lingkod ng Panginoon. Lahat po na nakipag-isa kay Kristo ay lingkod ng Panginoon. At may pinapagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? May pinapagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. May nilalagay ang Panginoon sa puso natin na dapat nating gawin. Bukod pa doon sa mga pangarap na meron tayo, pagkakaloob yun ng Panginoon. Basta, delight ourselves unto the Lord. Yun lamang pala yung dapat nating gawin. Magkaroon tayo ng high gratification. Extreme gratification. Karoon tayo ng ganung pagpapasalamat sa Panginoon. Ibig sabihin, pag may ganun tayong pagpapasalamat, ibig sabihin, satisfy tayo. Amen. Tingnan dito sa chapter 14, sa verse 8. Sabi ni Josue, saka ni Caleb, siguro naman hindi sila sabay nagsasalitaan. Pero ito yung sabi nila. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Alam niyo po, yung gusto ng Panginoon para sa atin, buhay na sagana at kasaya-saya. Yung nilaan sa atin ng Panginoon, tiyak po yun na mabuti. Tiyak po yun na sagana. Amen? Hindi po nais ng Panginoon. Hindi po nais ng Panginoon na tayo na mga anak niya ay naghihirap. Yes, pinararanas po sa atin yun ng Diyos. Part po yun ng disiplina. Part po yun ng paghuhubog sa atin ng Panginoon. Pero ang layunin po ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay maganda. Kung paano na nais ng Panginoon doon sa bansang Israel, sabi, sa Jeremiah chapter 29 verse 11. 'Di ba? Lagi natin kino-quote 'yan. Paboritong-paborito 'yan ng lahat. 'Di po ba? For I know the plans I have for you, sabi ng Panginoon. To prosper you and to give you a good future. Sabi, not to harm you, sabi pa. Lord, ba't ang hirap-hirap ng buhay ko ngayon? Lord, ba't dinala niyo ako dito sa sitwasyon na to? Ganun po ba tayo? Yun po yung nangyari sa bansang Israel Siguro minsan may isang pagkakataon sa buhay natin, or dalawa, o tatlo, or maraming beses sa pagkakataon sa buhay natin, na nasabi natin sa Panginoon, ba't narito ako sa sitwasyon na to? So, wag naman sana. At kung nangyari na, wag naman sanang maulit pa. Amen po ba? Kasi ang plano po ng Panginoon talaga sa atin ay mabuti, magandang bagay. Sabi, sagana. John chapter 10, verse 10. Amen po. Hallelujah. Sabi dito ni Josue, kung malulugod sa atin si Yahweh, kung malulugod,
Paano po ba tayo kalulugaran ng Panginoon? Delight ourselves unto the Lord. Delight ourselves unto the Lord. Paano ba yung delight na yun? Ibig sabihin, sinusunod natin yung kalooban ng Panginoon. Seek ye first God's kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang gusto lang natin minsan, all these things shall be added unto you. Nalilimutan na natin yung seek first God's kingdom and His righteousness. Tulungan po tayo ng Panginoon kasi kung sa ating sarili lang noon talaga, hindi naman talaga natin kaya. Napakahirap po. Pero kung tayo laging connected sa Panginoon, katitiyak po tayo na magagawa po natin ang lahat ng bagay. Amen. Magagawa po natin yung lahat ng bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Tuloy po natin basahin. Ibibigay na niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Yun po yung nais ng Panginoon para sa bawat isa na kanyang mga anak. Sagana sa lahat ng bagay. Sabi po sa verse 9, sabi dito, huwag lamang kayong manghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Ano po yung sitwasyon na nilalagay sa atin sa harapan natin, nilalagay sa atin ng Panginoon? Or nilalagay ng kaaway sa harapan natin. Yung binubulong sa atin, naalala ko po si Pastor Jordan doon sa Foundation Day. Sinabi niya, laging may binubulong si Satanas sa atin. Di po ba? Kung kailan tayo nagpasya na maglilingkod sa Panginoon, kung kailan tayo humakbang, may lalagay si Satanas doon sa isipan natin. May ibubulong siya. At yun ay minsan nakakatakot. Nagdudulot sa atin ng pangamba, ng negatibong kaisipan, upang tayo ay huwag sumampalataya sa Panginoon. Pero meron tayong authority. May authority tayo na ibinigay ang Panginoon upang sawayin ang kaaway. Amen po? So, tuloy po natin. Huwag lamang kayo maghihimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. So, huwag pala tayo dapat matakot. Sabi dun sa Jeremias chapter 17 verse 7, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Mapalad ang tao na nagtitiwala kay Yahweh at ang kanyang pag-asa ay ang Panginoon. So yun lamang po ang ating dapat palang gawin. Delight ourselves unto the Lord. Ibig sabihin, magtiwala tayo sa Panginoon. Manampalataya tayo sa Panginoon. Sundin natin yung kanyang kalooban. Seek first God's kingdom and His righteousness. Sabi nga dun sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi ni Apostol Pablo, nakikiusap ako sa inyo. Ang Panginoon nakikiusap din sa atin. Inuutosan tayo ng Panginoon, be holy for the Lord your God is holy. Sabi naman ni Apostol Pablo, nakikiusap ako sa inyo, pinamamanhi ko sa inyo. Present your body a living sacrifice, holy and acceptable to God. Sa pleasing sacrifice na kalulugod. Sabi ni Josue, kung kalulugaran tayo ng Panginoon, kung malulugod siya sa atin, dadalhin niya tayo doon sa lupang pangako. So I am referring po doon sa pangako ng Panginoon while we are here on earth. At doon sa naghihintay sa atin na langit na bayan. So habang hinihintay po natin na tayo mapunta doon sa langit na bayan, ganun din po, ipaparanas po sa atin ng Panginoon yung saganang buhay dito sa mundo. Amen. We are not serving the Lord for that. Alam po natin, alam po na ang bawat isa yan. We are not sharing the word upang tayo ay yumaman. We are not
serving the Lord para yumaman tayo. But automatic na po yun. Naglilingkod tayo sa Diyos dahil mahal natin ang Panginoon. Amen? Ibinabahagi natin ang salita ng Diyos. Bakit po? Dahil mahal ng Panginoon yung mga tao na yon na binabahagihan natin ang kanyang mga salita. Hindi lang dahil obligasyon natin na ipangaral yon, kundi dahil meron tayong pagmamalasakit doon sa mga pinagmalasakitan ng Panginoon. Kung paano tayo pinagmalasakitan ng Diyos, kung paano tayo inibig ng Diyos, ng Panginoong Jesus. Ganon din po pala. Dapat din natin gawin yon. Not for the purpose of having a prosperous life. Ay, maglilingkod ako sa Panginoon para ako'y sumagana, ako'y pagpalain niya. No, automatic na po yun, mga kapatid. So, hindi po ito tawag doon, tinatawag. Ano bang gospel yung tawag doon? Ayun, prosperity gospel. Yan, salamat, Pastor Gideon. Prosperity gospel, hindi po yun. But automatic na po yun. Bilang mga lingkod ng Panginoon, meron pong nilalagay ang Diyos sa loob natin na dapat natin gawin. May mga pangarap na nilalagay ang Diyos sa loob natin na matutupad natin, na ipagkakaloob sa atin if we delight ourselves unto the Lord. Sabi, malugod. Dapat malugod ang Panginoon sa atin. Amen. Delight ourselves unto the Lord. It means paluguron natin siya. Yun yung high gratification na maibibigay natin sa Panginoon. Yung high gratitude, mataas na pagpapasalamat. Amen? Mataas na pagpapasalamat. So, purihin ang Diyos at tunay nga na ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. At makatitiyak po tayo kapag napaluguran natin ang Panginoon. Ipagkakaloob niya yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga pangarap para sa atin. Amen? Purihin po ang ating Diyos at minsan pa isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa na nakikinig. Ito man po ay dito sa loob ng simbahan na to. At lalo na po kayo na nakikinig via FB Live, purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. At tayo po ay sandali na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord God, for reminding us that we have to please you. Kailangan namin na bigyan kayo ng kaluguran. Sabi sa inyong mga salita, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. At yun yung nais niyo, Panginoon. Kami magtiwala sa inyo. Manampalataya sa inyo. Sundin ang inyong kalooban. Kasi yun, Lord God, yung nakapagbibigay kaluguran sa inyo, O Diyos. It is not for us to be blessed materially. Sapagkat alam naman namin, Panginoon, kapag kami sumunod sa inyo, automatic na yun, O Lord God. Batayaan nyo nga po, Lord God, gawin namin yung mga bagay na ito sapagkat nais namin na bigyan kayo ng parangal. Gawin namin yung mga bagay na ito sapagkat nais namin na bigyan kayo ng kaluguran. Gawin namin yung mga bagay na ito, Panginoon, sapagkat nais namin na kayo sambahin. Nais namin, Panginoon, na magningning kayo sa aming mga buhay. Na kayo, Lord God, yung maluwalhati kapag nakikita kami ng mga tao. Dakilang Diyos, salamat po. Pagpalain nyo nga po, Panginoon, ang bawat isa na nakikinig, bawat isa, Lord God, na nakikinig via FB Live. Kayo po, Lord God, ang patuloy na mangusap sa kanila. Ano man yung kanilang kalagayan, Panginoon. Lord God, naniniwala kami. Kung sila man, Lord God, ay nasa mga pagsubok sa mga oras na to. Tiyak, O Diyos, ang tagumpay kung mabibigyan namin kayo ng kaluguran. Tiyak na dadalhin niyo ang bawat isa, Panginoon, doon sa pangako niyong lugar, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Tunay nga po, Lord God, sa aming kalagitnaan ay kayo lamang ang mabigyan ng parangal. Kayo lamang, Panginoon, ang maluwalhati. Salamat po, Ama. Salamat po, Banal na Espiritu. Sa inyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa.